Kabanata 1361. Pero syempre sasama ako, kung sabagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na iminungkahi mo na manatili ako sa tabi mo. Sagot ni Kay-ina na may nakaganyak na ngiti. Narinig iyon, simpleng tumanggo sa kanya si Gerald na may mahinang ngiti. Naturally, hindi niya sasabihin sa kanya na ililigtas niya ang babaeng nakaputi sa hating gabi. Gayunpaman, alam din niya na kung hindi niya nais na gumawa ng kahit isang maliit na kompromiso, pagkatapos ay tiyak na tatapusin niya ang paghihirap ng higit na pagkalugi kung masisira ni Kay-ina ang kanyang mga pagsisikap habang pinapatawag niya ang babaeng nasa kaluluwa ng puti. Mga isang oras ang lumipas nang tanungin ni Gerald, "Seth, naalala mo ba talaga kung nasaan ang kuweba ng ahas?" Ang trio na kasalukuyang sumusunod kay Seth, matapos silang apat na pumasok sa bundok, ay binubuo ni na Rosie, na naging mousy sa tungkol sa kuweba ng ahas, si Kay-ina, na pumayag na sumama mula nang yayain siya ni Gerald, at si Gerald mismo. Siyempre ginagawa ko, gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay medyo liblib, kailangan ko pa ring kolektahin ang aking mga bearings ng medyo mas mahusay. Sagot ni Seth habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo bago paakyat sa isang malapit na malaking bato. Makalipas ang ilang segundo, pagkatapos ay bulalas niya, nahanap ko ito. Nandoon. Kasunod nito, mabilis siyang lumundag bago gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at itulak ang ilang mga siksik na bush. Sa pamamagitan nito, isang bilog na pasukan ng yungib, na halos kasing tangkad ng isang tao, ay nagsiwalat ng kanyang sarili sa lahat. Ang isang mas bata pang Seth ay unang nabunggo ito habang siya ay nagsisiyahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala niya kung paano siya punang ahas ng kanyang mga kaibigan na pumasok sa yungib, at syempre, siya ang tumaya. Naalala ni Seth na pagpasok niya sa yungib, nakakita siya ng isang napakalaking piraso ng itinapon na ahas. Natagpuan din niya ang isang prutas sa yungib, at ang pagkain ay pinapayagan siyang makamit ang mga superpower na mayroon siya ngayon. Anuman, ang ahas ay malinaw na dahilan kung bakit pinangalanan ni Seth ang lugar na ito na yungib ng ahas. Bumabalik sa kasalukuyang araw, lahat silang apat ay natagpuan ng pangangailangan na babaan ng bahagya ang kanilang mga likod habang sila ay nagpatuloy sa kuweba. Gayunpaman, pagkatapos ng paglalakad ng ilang oras, bumukas ang kuweba. Bilang ito ay naging, iyon ay isang napakalaking silid ng bato sa yungib na sa totoo lang medyo maluwang. Matatagpuan mismo sa gitna ng yungib, ang malaking itinapon na ahas na sinabi sa kanila ni Seth. Sa sinabi ni Gerald, ang ahas na nagbuhos ng napakalaking tumpok ng balat ay madaling maging kasing lakas ng halimaw na ipinaglaban ni Gerald sa ilalim ng lupa noong siya ay nasa disyerto pa rin. Anuman ang kaso, si Seth, na ngayon ay tila pamilyar sa lugar na parang kagagaling lamang niya sa bahay, pagkatapos ay idineklara, kaya, ito ang lugar. Kasunod nito, ngumiti siya bago binuksan ang searchlight, na isinama niya, at pagliko sa madilim na yungib. Sa tulong ng searchlight, sa wakas ay malinaw na nakita ni Gerald ang kanyang paligid. Tulad ng inaasahan, ang mga kakaibang pinta ay pinalamutian ng bawat sulok ng yungib. Sa pag-scan sa buong lugar, napansin pa niya ang pagkakaroon ng isang kaakit-akit na mukhang halaman na lumalaki mula sa loob ng isa sa mga lungga ng yungib. Gayunpaman, walang mga prutas na matatagpuan na lumalaki sa halaman. Iyon ang halaman na nakuha ko ang prutas mula noon. Gayunpaman, tila hindi na ito namunga muli mula nang pumili ako ng nag-iisang lumaki noong bata pa ako. Binawasan si Seth, kung gaano kaiba. Ang sinaunang halaman na ito ay tinawag na isang lukra, at mayroon itong mga mapaghimala, dahil ang halaman ay namumunga lamang ng isang solong prutas sa buong buhay nito. Talagang mapalad ka na ikaw ang kumain nito. Anuman, sigurado ako na ang kanilang mga prutas ay hindi gaanong epektibo sa lupa dahil sa kawalan nito ng mga banal na espiritu, nakangiting paliwanag ni Kay-ina, na ginagawang halata na medyo alam niya ang tungkol sa halaman. Sumasang-ayon ako sa kamangha-manghang prutas. Pagkatapos ng lahat, nakakuha si Seth ng mga superpower sa pagkain nito. Sagot ni Gerald bagaman ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang mga quadro na gawa sa mga dingding ng yungib sa buong panahong ito. Sa nakikita niya, ang mga quadro na gawa sa dingding ay matanda na. Sinaunang, kahit, pagkatapos ng maikling pag-scan sa pamamagitan ng mga ito, sa lalong madaling panahon natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakataas ang isang bahagyang kilay.
Ang mga bagay na nakita niya sa pader ay kakaiba, upang masabi lang. Para sa isa sa mga kwadro na ipinakita ang may pakpak na humanoid na figure. Tulad ng kung hindi pa yun kakaiba, ang tao ay may tatlong mga mata pa. Kabanata 1362. Bukod sa mayroon ding maraming paglalarawan ng napakalaking mga ibon at hayop, at walang sinuman ang makakapagsabi kung sila ay sadyang inilabas sa ganoong paraan. Patuloy na pag-scan, nakita ni Gerald ang isang pamilyar na imahe ng isang napakalaking malabatong nilalang. Tumingin ito sandali, napaisip si Gerald, nakilala ko ang isang bagay na katulad nito sa minahan kung saan ko na-save si Yumi at nakuha ang batong nagtutulak ng tubig, tama. Isang malaking bat na may ulo ng isang tao. Habang una kong ipinapalagay na ito ay isang bat-demonyo na sumailalim sa napakalawak na pagsasanay, dahil nasa mural na ito, hindi mawawala sa tanong na ito ay talagang isang uri ng sinaunang nilalang na nakaligtas hanggang ngayon. Ngunit, paano posible? Maraming mga kakaibang bagay na pinaglalaroan. Kudlid. Paglingon upang tingnan si Kei-ina, na lubos na nabighani sa lahat ng mga bagay sa yungib ng ilang sandali ngayon tinanong ni Gerald. Sabihin, anong uri ng mundo ang inilalarawan sa mga dingding? Talaga bang ito ay lupa? Panipi. Narinig ang tanong ni Gerald, sumagot siya pagkatapos, sa totoo lang. Mas partikular, tila ito ang maalamat na lupa na umiiral milyon-milyong mga taon na ang nakakaraan. Nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon nito mula sa data na nakuha ko noong nasa Jailetre pa ako. Anuman, ang mga kwadro na gawa ay tila naglalarawan ng isang sinaunang panahong sibilisasyon na dating gumala sa mundo. Kung kailangan kong pangalanan ng eksaktong sibilisasyon, mayroon akong pakiramdam na ipinapakita sa amin ng mga mural kung ano ang nangyari sa panandalian, ngunit labis na maluwalhating sibilisasyon ng Shanzhou. Panipi. Matapos marinig ang sasabihin ni Kei-ina, agad na bumagsak ang panga ni Rose. Walang sinumang maaaring sisihin sa kanya. Kung sa bagay, ang sinabi lamang ni Kei-ina ay likas na walang pasok sa isang normal na tao. Si Gerald mismo ay magkakaroon ng parehong reaksyon tulad ni Rosie kung hindi pa niya gaanong naranasan ang puntong ito. Anuman, alam na ni Gerald na ang daigdig ay nakakita na ng maraming mga sibilisasyon na dumarating at dumaan sa puntong ito. Mula sa kanyang nalaman, may isang sibilisasyon dati na kakaiba at natatanging mga tao na nauna pa sa hitsura ng kahit na mga dinosaur. Habang ang mga dragon ay mayroon din sa edad na iyon, ang sibilisasyong iyon ay sa maikling panahon lamang. Panipi tuldok. Maaaring ang mural na ito ay narito na mula pa noong edad ng kabihas ng Shanzhou. Takang tanong ni Gerald, walang ordinaryong mural na maaaring manatili sa buo ng mahabang panahon, sigurado. Sa pag-iisip na iyon, bakit hindi subukang gamitin ang iyong mahahalagang chi ng thunder? Siguro kung may magbabago, iminungkahi ni Kei-ina, nakakulong pa rin ang kanyang mga mata sa mga kwadro na gawa. Alam na marahil alam ni Kei-ina ang tungkol sa lahat ng ito, sumunod lamang si Gerald. Pag-iaktibo ng kanyang mahahalagang chi ng thunder, dahan-dahan niyang ini-skimmed sa mga pinturang dingding. Agad na hininggaw sa sorpresa, natagpuan ni Kei-ina ang kanyang sarili na sumisigaw, nabago ito. Nagbago talaga, tingnan mo, Gerald. Marami pang tao at maraming impormasyon tungkol sa mural ngayon. Panipi, nakita din ni Gerald ang mga pagbabago, at ipinalagay niya na ang kanyang mga aksyon ay pinilit ang buong mural na ganap na ibunyag ang sarili. Dahil kailangan mong gumamit ng mahahalagang chi upang maihayag ang natitirang mural, ligtas na sabihin na ang mga artesano na gumuhit nito ay hindi ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, mula sa hitsura nito, ginamit nila ang lakas ng pag-iisip upang itago ang natitirang mural mula sa mga walang kakayahang pagmamanipula ng kanilang mahahalagang chi, isang gawa na hindi maaaring makamit ng mga walang labis na lakas. Tulad ng tungkol sa kung paano ko naisip na ito ay gagana sa una, ilang mga sekta sa Jailetre ang gumamit ng pamamaraang ito upang mag-imbak din ng iba pang mga form ng impormasyon, na hinihimok ako na subukan mo ito. Panipi, anuman ang kaso, sa sinabi ko, ang malaking ahas ay hindi ordinaryong nilalang. Pagkatapos ng lahat, may pakiramdam ako na umasa ito sa mahahalagang chi upang magbigay ng sustansya sa mga bahagi nito, paliwanag ni Kei-ina. Nakita ko, tulad ng nangyari, totoo ang mga tsismis tungkol sa kakaibang sibilisasyon, sagot ni Gerald na nakayuko.
Ang paglipat ng malapit sa dingding upang magkaroon ng mas mahusay na pagtingin sa lahat ng mga bagong impormasyon na nailahad lamang, hindi nagtagal bago idinagdag ni Gerald. Matapos itong tingnan ng kaunti, lahat, kasama ang mga hayop, sa mural ay lilito na gumaganap ng ilang uri ng aktibidad ng sakripisyo. Mula sa kung ano ang masasabi ko, ang parehong mga tao at hayop ay tila hindi namuhay ng magkakasundo dati. Gayunpaman, nakikita dito na lahat sila sa paglaon ay sumugod, anuman ang kanilang pinagmulan, at nagsimulang sumamba sa ilang malalaking estatwa ng bato. Sa palagay ko nakukuha ko ito ngayon. Mula sa kung ano ang maaari kong tipunin, ang mga mural ay maliwanag na naglalarawan ng buhay ng mga naninirahan sa loob ng ilang maliit na lugar sa panahong iyon ng sibilisasyon. Para sa parehong mga hayop at mga tao na magkaisa, mayroon akong isang pakiramdam na ang isang tao lamang maalamat na maaaring makakuha sa kanila upang gawin ito sa isang matalino na paraan, solemn na sumagot kay Ina. Mayroon ka bang ideya kung sino ito? Tinanong ni Gerald, natutuwa na nagpasya siyang isama siya. Kung tutuusin, marami siyang nalalaman. Bueno, nabasa ko na ang tungkol sa maalamat na tao noon sa isang sinaunang libro na nalaman ko noong nasa Jailetra pa ako. Dahil ang Jailetra ay isang lugar na lubos na kahawig ng sinaunang panahong Shanzuog na kabihasnan, hindi nakakagulat sa akin na ang alamat ay nakatira doon. Gayunpaman, habang ang Jailetra ay katulad ng sibilisasyong iyon, higit na mahina ito kumpara dito. Impyerno, hindi ito magiging kahabaan upang maangkin na ang sinumang mula sa kabihas ng Shanzuog ay maaaring mangibabaw ng madali sa Jailetra. Sa nasabing iyon, halos hindi nila kakailanganin ang magtaas ng isang daliri upang sakupin ang mundo. Panipi, anuman, nagpunta ako sa paksa ng kaunti. Bumabalik sa alamat, ang maalamat na tao ay tila ang unang tao mula sa kabihas ng Shanzuog na nakapasok sa larangan ng immortal na katawan. Dahil dito, medyo hindi siya matalo. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit. Lahat, anuman ang katayuan o edad, noon ay sinasamba siya sa pinakamataas na antas. Panipi, panipi tuldok tuldok tuldok, ang kaharian ng immortal na katawan. Kabanata 1363, Nadang, pagkatapos ay sumagot si Keina, sa katunayan. Kita nyo, ang immortal na katawan ay isang lupain na dating mayroon lamang sa mga alamat. Sinabi na kung ang isang tao ay pumasok sa kaharian na iyon, kung gayon makakaya silang umiral sa tabi ng langit at lupa. Sa madaling salita, walang magagawang tunay na maninira sa kanila. Kahit na sinabi na mayroong isang tao na nakamit ang maalamat na kaharian sa panahon ng sibilisasyong iyon, medyo isang alamat lamang ito. Panipi, panipi tuldok tuldok tuldok. Ipagpalagay na ang alamat ay totoo, na dapat magmungkahi na ang pambihirang taong iyon ay dapat pa ring buhay. Tama. Ngunit hindi iyon maaaring maging, di ba? Dapat ay namatay pa rin siya kasabay ng kanyang sibilisasyon. Nagtataka na sabi ni Gerald. Sa gayon, ako, kahit papaano, naniniwala na siya ay namatay. Ang hulaan ko ay hindi siya tunay na pumasok sa larangan ng immortal na katawan. Kahit na, siya ay pa rin isang napakahusay na pambihirang tao na may lakas na malinaw na sumalungat sa natural na kaayusan. Bakit pa maraming tao ang gumagalang at humanga sa kanya, paliwanag ni Keina. Nakikita ko, nagsasalita tungkol kay Jailetra, gaano mo malalaman ang tungkol sa Sun League? Ang samahang iyon ay dapat nakabilang sa Jailetra, tama? Tanong ni Gerald, sa wakas ay nagpa siya na tanungin kung ano ang gusto niyang malaman tungkol sa pinaka. Panipi tuldok tuldok tuldok, ang Sun League, habang tila mayroon silang isang espesyal na base sa Jailetra, hindi naman sila nauugnay sa lugar na iyon, at hindi rin sila kaanib sa anumang ibang mga puwersa. Isang labis na misteryoso at malakas na samahan, alam ko lang na ang kapangyarihang hawak nila ay sapat upang mangibabaw sa halos anumang nais nila. Sa totoo lang, hindi mawawala sa tanong na ipagpalagay na ang kanilang grupo ay nagmula sa isa sa mga sibilisasyon na nawala milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Panipi, nakita ko. Gayunpaman, nagtataka ako kung may alam ka tungkol dito. Habang dati kong nai-decipher ang ilang mga mural, nakita ko ang ilang mga kwadro na naglalarawan ng mga bangkay sa isang sagradong puno. Ang sagradong puno mismo ay tila nahulog mula sa kalangitan, at ang pinagmulan nito ay sinamahan ng maraming iba pang mga bangkay, kasama na ang dioses. Sabi ni Gerald, oh, alam mo ang isang nakakagulat. Tama iyan.
Namatay kami sa panahon ng isang sakuna na naganap sa pagitan ng langit at lupa sa Jailatra. Kita ko kung saan ka nanggaling. Habang totoo na mayroon din kaming mga pag-aalinlanganan kung ang sakuna na iyon noon ay na-trigger ng Sun League, wala sa atin ang naglakasloob na siyasatin ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang nakaraan ay hindi mo naglakas loob na tingnan ito, kahit na nasa pinakamataas mong lakas ka. Anuman, dapat mong tandaan na namatay ka habang sinusubukang makatakas mula sa Jailatra patungo sa lupa. Alam ko ito mula nang palihim kitang tinapunan ng buong oras. Sagot ni Keina na may banayad ng ngiti. Naiintindihan. Anuman, kumusta ang kalagayan sa Jailatra ngayon, kung gayon? At hindi ba natin alam kung ano talaga ang Sun League? Ito ba talaga ang imposibleng makarating sa ilalim nito? Tanong ni Gerald, halata sa kanyang tono ang kanyang pagkabigo. Ang dapat lang malaman ay isang organisasyon na hindi maaaring masaktan sa anumang sitwasyon. Sa pag-iisip na iyon, pinakamahusay kang sumuko kung nagpaplano kang siyasatin ang mga ito. Muli, hindi mo magagawang makamit ang mga ito, kahit na nasa iyong pinakamataas na lakas. Paalala ni Keina, bagaman wala siyang ideya kung bakit nagtatanong pa siya tungkol sa Sun League, babalaan pa rin niya siya kahit papaano gawin ito. Naiintindihan niya na mabuti ang ibig niyang sabihin, hindi nagdamdam si Gerald sa kanyang pahayag. Gayunpaman, sa pag-iisip niya tungkol sa mga dating pahiwatig na nahanap niya, nananatili pa ring hindi nasasagot, naalala niya ang isang bagay na nagtulak sa kanya na magtanong, mayroon akong isang pangwakas na katanungan sa ngayon. Noong una kang inilibing sa hari ng palasyo ng karagatan, naaalala mo pa ba ang matandang lalaki na namumuno sa mga taong responsable sa pag-escort ng iyong bangkay? Kung naaalala ko ng tama, nakakalaya ka habang sila ay humihinto sa isang isla, na nagre-resulta sa pagpatay mo sa mga nakatayo sa iyo sa oras na iyon. Sa sasabihin ko, ang matandang iyon ang muling nagpababa sa iyo sa oras na iyon. Panipi, talagang hindi ko inaasahan na marami kang natutunan. Siyempre naaalala ko si Master Warwick. Kung sa bagay, siya ang dahilan kung bakit ako natataka ng 10,000 taon. Sagot ni Keina, isang pahiwatig ng karimlan sa kanyang mga mata. Master Warwick, mula sa kung ano ang masasabi ko, mukhang nabuhay siya ng napakahabang buhay. Alinman, o ang kanyang mga ina po ang siyang naging responsable para sa mga susunod na insidente. Anuman ito, tiyak na nagtataglay siya ng kapansin-pansin na mga kakayahan. Pagkatapos ng lahat, sa alam ko, tumpak na nahulaan niya ang hinaharap. Mas partikular, hinulaan niya kung ano ang mangyayari sa kasalukuyang oras mga 800 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Gerald, nodding, sagot ni Keina pagkatapos, tama ka dyan. Tunay na ang Master Warwick ay ang pinakamakapangyarihang tao na napag-alaman ko hanggang sa puntong ito. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, tila naiugnay siya sa Sun League, sa totoo lang, sinasabi kong nauugnay, ngunit sa totoo lang, may pakiramdam ako na siya ay isang tunay na miyembro ng pangkat na iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay may napakaraming mga mapaghimala na kapangyarihan. Gayun din, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mga supling. Sa pag-iisip na iyon, hulaan ko na buhay pa siya ngayon. Ang problema, wala akong ideya kung nasaan siya. Panipi, tuldok. Ipinapalagay ko na kapwa ikaw at ang King of Judgment Portal ay hindi pa kumikilos ng labis dahil sa ang katunayan na hindi mo masasabi kung siya ay totoong patay o buhay pa. Tama ba ang hula ko? Tanong ni Gerald. Maaari mong sabihin iyon. Kahit na tunay na binuhusan ni Keina ng kaunting ilaw si Gerald, ang Sun League ay tila misteryoso tulad ng dati. Kahit gaano pa niya subok, hindi niya mailantad ang kanilang mga lihim. Kahit na, may isang bagay na malinaw sa kanya ngayon. Mayroong isang uri ng lihim sa akin at maraming mga tao ang naghahangad dito. Sa pag-iisip na iyon, maging ang King of Judgment Portal, ang mga Gunters, o Keina, lahat sila ay may mga dahilan para lumapit sa akin. Anuman, habang alam ni Keina medyo tungkol sa mga gawain sa Jailatra, bilang isang kabuuan, hindi niya alam ang higit kay Finlay. Habang gustong-gusto kong tanungin siya ng higit pa tungkol sa lahat ng ito, hindi ko pa siya nakikita mula nang maghiwalay kami ng mga paraan, kung saan maaaring umalis na rin siya. Hindi ko pa rin nalaman kung sino ang taong nagsabi sa akin na hanapin ang walang hanggang kabaong sa disyerto ay alinman. Naisip ni Gerald sa sarili.
Habang marami pang mga misteryo ang nanatili, naramdaman ni Gerald na mas malinaw ang kanyang isip ngayon. Dahil sa linaw na ito na nagawa niyang paalalahanan ang kanyang sarili na ang mga tao lamang na nais ang mga bagay mula sa kanya ang unang maghanap sa kanya. Anuman, ang grupo ay nanatili sa yungib ng halos 1 oras bago sila tuluyang lumabas. Noon, nakakuha pa si Rosie ng maraming litrato sa kanyang pagkaosyoso. Nakatayo ngayon sa pasukan ng yungib, tumingin si Kay kay Gerald bago sinabi, "Kaya, nais mo bang bumalik sa akin?" Dahil si Gerald ang nagmungkahi para sa kanila na bumuo ng isang alyansa, nangangahulugan ito na sa isang paraan, siya ay sumangayon sa kanilang pagsasama. Kabanata 1364, pinapanood habang nakatingin siya ng mas malumanay ang mga mata kaysa dati, sumagot si Gerald, "Mayroon pa akong ilang mga bagay na nais kong malaman. May kikipagtagpo ako sa iyo kapag tapos ko nang ayusin ang mga isyong iyon." Panipi, napakahusay. "Maghihintay ako nun," nakangiting sabi ni Kay. Kasunod nito, pansamantalang umindayog ang kanyang katawan. At ang susunod na alam ng sinuman, nawala na siya. Sumakay ng isang hakbang sa pagtataka, pagkatapos ay bumalik si Rosie upang tignan si Gerald bago sinabi, "Ay, tao ba siya o isang aswang?" "Kalahati ng pareho, sasabihin ko," sagot ni Gerald nang lumingon siya sa direksyon na tinungo ni Kay habang kumakalas ng mahabang buntong hininga. Sa pamamagitan nito, dinala niya pabalik si Rosie sa shantytown upang makipagkita kay Leo at sa iba pa. Napansin na wala ang ibang lalaki, tinanong ni Gerald si Monica kung nasaan siya. Matapos masabihan na ang lalaki ay hindi pa nakakabalik, naramdaman ni Gerald na medyo nasisiyahan siya habang naiisip niya, saan siya napunta sa lupa. Anong tumatagal sa kanya? Kudlid. Makalipas ang ilang sandali nang bumalik si Kay sa manor na kasalukuyang tinitirhan niya. Ang manor mismo ay mahigpit na binabantayan ng mga mula sa Squad of Divine Grimness. Pagpasok sa manor, agad na sinalubong si Kay ng kanyang mga nasasakupan habang sumisigaw, "Maligayang pagbabalik, Panginoon." Nang makita na siya ay nasa mabuting espiritu habang nagpatuloy sa paglalakad ni Kay, marami sa kanyang mga tulirong na nasasakupang lalaki ang naisip na, may nangyari bang magandang bagay? Bakit ang saya ng master? Kudlid. Bago pa nila mapagnilayan ng malayo, marinig na nagtanong si Kay, "Mayroon bang nagtangkang magdulot ng anumang kaguluhan dito sa loob ng aking 2 araw na pagkawala?" "Hindi naman, master. Nakita ko, may anuman na maiuulat tungkol kay Miss Fenderson." Panipi. Nananatili siya sa kanyang silid sa buong oras na ito, master. Sa pag-iisip na iyon, nag-order ako ng mga tagapaglingkod na alagaan siya ng mabuti. Sagot ng isa sa mga nasasakupan. "Napakahusay. Ngayon, dalhin mo rito si Miss Fenderson. May sasabihin ako sa kanya." Utos ni Kay habang naglalakad palayo papasok sa manor. Sa buong paglalakbay niya pabalik, masigasig si Kay na sabihin kay Jasmine na sa wakas ay sumang-ayon si Gerald na makasama siya. Kung tutuusin, minsang sinabi sa kanya ni Jasmine na magmamahal lamang si Gerald sa kasalukuyan niyang manliligaw. Sa pag-iisip na iyon, nais ni Kay na tanungin ng maayos si Jasmine kung nananatili pa rin ang kanyang pahayag. Marahil ay dahil ito sa sobrang pag-iisa ni Kay sa loob ng libu-libong taon, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikita si Jasmine bilang isang mabuting kaibigan na mapagtutuunan niya. Habang dapat niyang aminin na ang nasabing malapit na pagkakaibigan ay isang bago at kakaibang karanasan para sa kanya, hindi bababa sa wakas ay nagkaroon siya ng isang tao na maaari niyang makipag-usap sa puso. Habang patuloy siyang nag-iisip tungkol dito, biglang nagsimulang tumakbo ang isa sa kanyang mga lingkod, mula sa dulo ng bulwagan, papunta sa kanya habang sumisigaw, "Master." May isang kakilakilabot na nangyari. Panipi, ano ang mali? Tanong ni Kay na medyo sumimangot. Miss Fenderson. Siya, ungol ng alipin na takot na hindi niya pa nang ahas na tapusin ang kanyang pangungusap. Anong problema niya? Tumahol ang subordinate mula dati. Well, nasa silid pa rin siya nang pumunta ako upang dalhin sa kanya ang agahan niya kanina. Ngayon, subalit, nawala siya. At si Hattie, ang kanyang personal na maid, ay nahulog sa pagkawalan ng malay din. Iniulat ng lingkod habang kaagad siyang lumuhad sa harapan ni Kay lubos na kinilabutan. Kabanata 1365. Ano? Nawala siya. Galit na si Kay
Ki mangyaring patawarin ako, Master. Totoong nasa kwarto niya pa siya kanina. Habang naririnig ko siyang nakikipag-usap sa isang tao ng mas maaga, hindi ko ito gaanong binigyang pansin dahil simpleng ipinapalagay ko na kinakausap niya si Hati. Sa oras na pagpasok ko upang suriin siyang muli, wala na siya sa lugar at nakita na si Hati sa pagiging koma. Panipi, tulad ng sinabi ng tagapaglingkod noon, si Hati ay ang personal na maid na itinalaga ni Kei na para kay Jasmine, at totoo sa mga salita ng tagapaglingkod. Ang pangalawang Kei ay pumasok sa silid para sa kanyang sarili, nalaman niya na talagang wala si Jasmine at si Hati ay nakahiga pa rin sa isang koma. Kasunod nito, ipinikit ni Kei ng bahagya ang kanyang mga mata upang ituon ang pansin sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya ulit ang mga ito bago malamig na sinabi, "Sa masasabi ko, nailigtas siya ng iba kanina. Naniniwala ako na hindi sila nakatakas ng malayo, kaya maglunsad ng agarang paghahanap para sa kanila sa paligid ng lugar." Panipi, nanginginig sa takot, agad na sumunod ang lahat, tumatakbo upang tuparin ang utos ni Jasmine. Samantala, isang medyo natatakot na si Jasmine ay natagpuan ang kanyang sarili sa tabi ng isang malaking ilog habang nagpatuloy siya sa pagsubok na pakikibaka malaya mula sa random na may edad na lalaki na kumidnap sa kanya. Ang kakatwang mukhang tao ay lumitaw sa kanyang silid halos kalahating oras na ang nakakalipas, at nang walang imik, madali niyang natambo si Hati bago siya dalhin dito sa sobrang bilis. Sa katunayan, napakabilis niya na sa buong paglalakbay nila sa tabi ng ilog, naramdaman ni Jasmine na siya ay lumilipad. Bukod kina Gerald at Kei, si Jasmine ay hindi pa nakakita ng may ganitong kakayahan, at iyon ang totoo kung ano ang pinakakinakatakutan ni Jasmine. Ang katotohanan na dinala niya siya sa ilang malaking ilog na napapaligiran ng matataas na puno ay nagsilbi lamang upang takutin ang kanyang takot. "Mangyaring, pakawalan mo lang ako. Sino ka rin?" Tanong ng takot na si Jasmine. "Mayroon bang kahit na isang pangangailangan upang magtanong? Malinaw na ako ang nagel iligtas sa iyo." Sagot ng katanghaliang lalaki na may mahinang ngiti. "Kilala mo si Gerald? Siya ba ang nagsabi sa iyo na iligtas mo ako?" Tinanong ni Jasmine, hindi alam kung sino pa ang maaaring pamilyar sa isang pambihirang tao bukod kay Gerald. Sa isang paraan, anuman, kahit na hindi niya sinabi sa akin na iligtas kita, ginawa ko pa rin. Sinabi ng bahagyang kutob na tao, na nagdadala din ng isang kakaiba, malaking bag sa kanyang likuran sa buong oras na ito, habang ipinapakita niya ang isang medyo mapait na ngiti. Bagaman ang mukha niyang puno ng peklat na nagkalat din ng mga marka ng paso, ay tatamaan ng takot sa halos kahit kanino, ang pangalawang Jasmine ay narinig ang sinabi niya, agad siyang napuno ng kagalakan. "Kaya alam mo talaga, Gerald. Nasaan na siya ngayon? Bakit hindi siya lumapit upang iligtas ako mismo?" Tanong ni Jasmine, mga pahiwatig ng pagkabalisa sa kanyang boses. Kanina pa niya ako nakasama, at kasalukuyan siyang abala sa pagharap sa isang bagay na mahalaga. "Anuman, dahil kilala mo ng gusto si Gerald, sigurado akong malay mo na mayroon siyang malambot na lugar para sa iyo. Sa pag-iisip nito, basta ikaw ay nakakulong pa ng babaeng iyon, hindi siya makakain o makatulog ng maayos." Paliwanag ng lalaking nasa edad na. Nang marinig iyon, natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na umaapaw sa kagalakan. Kaya't naging makabuluhan pa rin siya sa kanya. Sa gayon, marahil ay hindi makabuluhan, ngunit kahit papaano, nag-aalala pa rin siya para sa kanya. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Jasmine na hindi siya labis na naghahangad. Kung sa bagay, ang kailangan lang para makontento siya ay ang ipakita ni Gerald ang pag-aalala tungkol sa kanya, tulad ng kasalukuyan niyang ginagawa. "Humawak ka, sinabi mo sa akin na kahit hindi sinabi sa iyo ni Gerald na iligtas mo ako, ginawa mo pa rin iyon. Bakit ganoon, Ginoo?" Tanong ni Jasmine, medyo naguguluhan. Sa ilang kakaibang kadahilanan, naramdaman ni Jasmine ngayon na ang nasa katanghaliang lalaki ay hindi nakakatakot tulad ng dati. Habang marahil ay may kinalaman ito sa kanilang maikling pag-uusap kanina, naramdaman niya na dahil din ito sa wakas ay nagkaroon siya ng maayos na pagtingin sa mga mata niya. Ang kanyang titig, tuwing titingnan niya siya, ay tila banayad, at ang sinumang makakakita nito ay maiuudyok na kumilos ng higit na magiliw sa kanya. "Talagang katulad mo ang iyong tiyahin, Jasmine. Tulad ng dalawang mga gisante sa isang pod. Sa totoo lang, gasgas ka na. Mas kahawig mo pa ang Keita."
Sagot ng lalaki na may bahagyang chuckle. Ikaw, alam mo ang pangalan ko. Sa totoo lang, hawakan mo, alam mo pa kung sino ang tita at pinsan ko. Sino? Sino ka talaga? Tanong ng tuliro na si Jasmine. Pero syempre alam ko kung sino kayong lahat. Impyerno, hindi ito magiging kahabaan para sa akin na sabihin na mas marami akong nalalaman tungkol sa mga Fendaren kaysa sa iyo. Sinabi ng lalaki na may isang mapait na ngiti bago ilantad ang isang litrato na itinago sa ilalim ng kanyang manggas. Ito ay isang litrato ni Keita. Bilang isang napakamatalino na babae, ang nagulat na si Jasmine ay natagpuan ang kanyang sarili na maingat na pinagmamasdan ng mga mata ng nasa edad na lalaki. Maya-maya, tinamaan siya nito. Hindi nakakagulat na naramdaman niya ng pamilyar. Hindi lamang ang mga mata nito ay kahawig ni Gerald, ngunit ang hugis ng kanilang mga mukha ay magkatulad din. Kabanata 1366. Idinagdag iyon sa sinabi niya kanina. Agad na nagsimulang manginig si Jasmine habang tinanong niya, pwede. Maaaring ikaw ang nawawalang asawa ng aking tiyahin. Ang tiyuhin ako at si Gerald ay nagbabahagi. Panipi, nakangisi habang nakangiti, ang lalaki ay sumagot pagkatapos, tunay ka kasing talino ng iyong tiyahin, Jasmine. Panipi tuldok. Kaya, totoo talaga, bulalas ni Jasmine habang tinatakpan ang bibig sa gulat. Sir hindi, tiyuhin, hindi ka ba nawala ng maraming edad? Bakit ngayon mo lang ipinapakita ang iyong sarili? Gayun din, paano naging ganito ang iyong hitsura? Panipi, batay sa sinabi sa kanya ng tiyahin niya, si Peter Crawford, ang kanyang tiyuhin, ay isang gwapo at matikas na tao. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang kasalukuyang nakakakulit na ekspresyon ay makakagulat sa sinuman. Sabihin na nating kailangan kong magtapos sa ganitong paraan upang makatakas. Gayunpaman, ang hitsura na ito ay hindi lahat masama dahil pinapayagan akong itago ang aking totoong pagkatao. Sa katunayan, salamat sa kung paano ako magmukhang madaling napagsisiyasat ang ilang mga insidente. Sumagot si Peter, ang kanyang mga mata ay bumabalik sa dati nilang katahimikan. Kung ganon, ipinapalagay ko na wala pa ring ideya si Gerald kung sino ka, tama ba? Na ikaw ang tiyuhin na hinahanap niya sa buong panahong ito. Tanong ni Jasmine, syempre hindi. Pagkatapos ng lahat, hindi ko pa napagpasyahan kung ang isang tiyak na ang isang tao ay mabuti o masama pa rin. Gayunpaman, mas mabuti lamang kung hindi ko pa isiwalat kung sino talaga ako kay Gerald. Bukod dito, maaari ko pa rin siyang tulungan sa lihim. Nakangiting sabi ni Peter, sino ang eksaktong sinusubukan mong malaman na mabuti o masama? Tanong ni Jasmine, nakalulungkot, hindi ko maipaliwanag iyon. Lamang malaman sa ngayon na ang lahat ng aking pagsisikap ay mawawala kung ang insidente na iyon ay hindi sinasadyang mailantad. Sa pagsasalita nito, hindi ko naman dapat na ibunyag sa iyo ang aking totoong pagkakakilanlan ngayon, Jasmine. Sa pag-iisip na iyan, mangyaring ay pangako na ililihim mo ang aking pagkakakilanlan pansamantala. Sabi ni Peter, si Pedro ay palaging isang kalmadong tao, at alang-alang sa kanyang pagsisiyasat, patuloy niyang pinigilan ang kanyang pagnanais na makipagkita sa kanyang pamilya sa buong oras na ito, anuman ang miss niya sila. Sa kasamaang palad, ang pangalawang nalaman niya, mula kay Gerald, na si Jasmine ay nakapture ni Keina, alam niya na hindi niya may pagpapatuloy na pinipigilan ang pagnanasang iyon. Sa pag-iisip na iyon, lihim niyang sinimulan ang kanyang paghahanap para kay Jasmine mula pa noong araw na iyon. Nang matagpuan siya, kinuha niya ang pagkakataong makapunta sa isang misyon sa pagliligtas. Habang pinaplano lamang niyang iligtas siya nang hindi isiniwalat kung sino talaga siya noong una, si Jasmine ay sobrang kamukha sa kanyang tiyahin para sa pag-iisip ni Peter na hindi mabomba ng isang serye ng mga saloobin. Sa huli, sumuko siya at natapos na isiwalat ang kanyang totoong pagkatao na si Jasmine. Pero syempre, Tito, saan tayo patungo ngayon? Tanong ni Jasmine, ano, ayaw mo bang makilala si Gerald? Hulaan ko na bumalik siya sa ilang oras ngayon, kaya dadalhin kita upang muling makasama siya. Sabi ni Peter, matapos makita si Jasmine na tumango, pagkatapos ay nagsimulang humantong sa likod si Peter. Gayunpaman, ilang hakbang lamang ang lumipas nang tumigil siya sa patay sa kanyang mga track. Ang kanyang dating matahimik na mga mata ngayon ay bahagyang nanlaki nang maramdaman niya ang isang paglamig na tumakbo sa kanyang likuran,
Natagpuan ni Peter ang kanyang sarili na maingat na iniskan ang kanyang paligid bago sinabi. Natatakot ako na maantalan natin ang aming pagbabalik ng halos 1 oras, Jasmine. Panipi, ha, bakit? Kasi ayokong sumunod sa akin ang mga stalkers na iyon pabalik-balik. Kapag alam nila kung saan ako nakatira, tiyak na masisira nila ang lugar na iyon. Sa pag-iisip na iyon, gumugugol ako ng kaunting oras sa pagtanggal sa kanila muna. Sagot ni Peter na may isang maikling ngiti. Ngunit, walang iba dito kundi kami, tama tito. Sabi ni Jasmine habang nakatingin sa paligid. Gaano man kahirap ang pagskanya sa lugar, tila walang mga bakas ng mga tao sa malapit. Huwag abala sa paghahanap sa kanila. Halos 50 milya ang layo nila, at nahahati sila sa 4 na pangunahing mga grupo na patungo sa 4 na direksyong cardinal. Kasalukuyang may 12 mga ito na patungo sa aming direksyon ngayon. Sagot ni Peter habang ang kanyang mga mata ay pansamantalang kumikislap ng isang madilim na berde. Narinig iyon, ang sabay na takot at nagulat na si Jasmine ay nagtanong, ikaw, malinaw mong nakikita ang hanggang. 50 milya ang layo, tito. Haha, 50 milya ang wala sa akin. Mas malayo pa ang nakikita ko, sagot ni Peter na may mapait na ngiti. Kabanata 1367. Ayon kay Peter, ang pangkat ng mga tao ay gumagalaw sa sobrang bilis. At totoo nga, narinig ni Jasmine ang kanilang mabilis na papalapit na mga yapak. Hindi nagtagal bago ang 100 o higit pang mga tao ay lumabas mula sa gubat, at ang pangalawa ng tao, na tila pinuno ng pangkat, ay nakita ang duo, agad siyang nasa sabik na sumigaw. Natagpuan namin sila, palibutan mo agad sila, panipi, tama siyang nasabik. Kung sabagay, kung naging maayos ang lahat, tiyak na makukuha ng kanyang pangkat ang karangalan na magbigay ng isang malaking kontribusyon dahil sila ang unang nahahanap si Jasmine. Kahit na ang mga mata ng 11 pang mga kalalakihan ay nagningning, na iniisip na ang kanilang premyo sa tagumpay ay nakatayo sa harapan nila. Anong dapat nating gawin, tito? Lahat ng mga ito ay napakalakas. Nag-aalalang sabi ni Jasmine, dahil sa matagal na siyang nanatili sa tabi ni Keina, alam na niya kung gaano kalakas ang mga tauhan niya. Haha, hindi nila tayo masasaktan kung itatago ko sila kung nasaan sila ngayon. Tumayo ka ulit, Jasmine. Sumagot si Peter na may isang mahinang ngiti habang binubuksan ang bag, na dala-dala nitong buong panahon, at nakuha ang isang baw na tila gawa sa itim na ginto pati na rin ang isang arrow. Sa oras na nilalayo ni Pedro ang 12 lalaki, mayroon lamang halos 300 metro na agwat sa pagitan nila. Ang pangalawang Peter ay naglabas ng arrow, subalit, nanood si Jasmine ng malapad ang mata habang ang arrow ay naging dalisay na ilaw bago iharap ang lahat ng kanilang salarin. Nakatitig sa kawalan ng paniniwala habang ang sinag ng ilaw ay tumusok sa bawat isa sa kanila, sa oras na ang ulap ng alikabok na nabuo dahil sa napakalawak na puwersa ng magaan na arrow sa wakas ay nanirahan, lahat ng 12 sa mga kalalakihan ay nakahiga na sa lupa. Ang ilaw mismo ay bumalik sa kamay ni Pedro bago kaagad na kumuha ng form ng isang arrow. Huminga ng malalim, nakita ni Jasmine na nagbubulungan. Inapakalakas mo, tito. Patay na ba sila? Panipi, hindi, pinatalsik ko lang sila. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang talagang gumawa ng masama sa iyo. Hindi sila gisingin kahit 3 araw pa, kahit na. Anuman, umalis tayo. Sigurado akong kikiligin si Gerald na magkita ulit tayo. Sagot ni Peter na may banayad ng ngiti. Sa oras na pareho silang makarating sa kanilang pupuntahan, bumagsak na ang gabi. Sa mga oras na iyon, si Gerald mismo ay naging abala sa paghahanda para sa evocation ng gabing iyon. Ang pangalawa ay napagtanto niya na ang lalaki ay nagligtas kay Jasmine, gayunpaman, agad na labis na natuwa si Gerald. Sir, Jasmine, ikaw, ungol ni Gerald, hindi sigurado kung saan magsisimulang magtanong. Ang katotohanan na nagawa niyang makatakas sa hawak ni Keina habang si Jasmine ay nanatiling nakunan ay palaging ginawa sa kanya parehong balisa at nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngayon na siya ay sa wakas ay nasadya, sa wakas ay makapagpahinga ng medyo madali si Gerald. Sa gayon, nakikita kong patuloy mong binabanggit siya, naisip kong makakatulong akong alisin ang isa sa iyong mga alalahanin sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya. Sagot ng lalaki habang nakatingin kay Gerald na nakangiti.
Si Jasmine mismo ay hindi na nakapagpigil habang hinahagod niya ang sarili sa kanyang mga braso bago umiyak habang sumisigaw. Gerald, natutuwa akong makita na ikaw ay mabuti ngayon. Alam mo, kamakailan lamang ay gumawa ako ng mga kompromiso kay Keina kapalit ng iyong kalayaan. Ngayon na nasave ka niya, gayunpaman, talagang tinulungan niya ako sa pamamagitan ng pag-alis ng isa ng aking pag-aalala. Nakangiting sabi ni Gerald. Sa sandaling iyon, biglang nagtaas ng kilay si Peter bago tumingin kay Gerald at nagtanong, bakit may mga kakaibang tunog na nagmumula sa aking cellar? Nang marinig ang tanong ng lalaki, tumawag si Gerald, Leo, ilabas mo si Felton mula sa bodega ng alak. Makalipas ang ilang sandali, si Leo ay nagpakita ng kanyang hitsura habang nakahawak sa malubhang-malubhang hitsura na Felton. Agad na natagpuan ni Peter ang kanyang sarili na binigyan si Leo ng kakaibang tingin. Bago tumingin sa Felton na pinahirapan ng labis na halos hindi na siya tumingin ng tao. Ang pangalawang Felton ay nakita si Gerald, kaagad siyang nagsumamo, Sir, mangyaring. Kailan mo ako bibitawan? Wala na akong silbi, kaya't pakitunguhan mo lang ako bilang basura at pakawalan ako. Mangyaring, panipi, kung hindi mo pa alam, ang kaawa-awang B** na ito ay ang batang Panginoon ng pamilyang Gunter, at sinasamba siya ng husto ni Aerith. Ngayon na nasa kamay ko na siya, gagamitin ko siya upang makitungo sa mga Gunters. Panipi, mahusay iyan, Gerald. Mayroon ka na ngayong isang karagdagang bargaining chip. Panipi, sa katunayan, tungkol naman sa malaking lalaki dito, tinawag siyang Leo, at siya ay isang kaibigan na nakilala ko habang nasa King Valley ako. Panipi, narinig iyon, binawi ni Peter ang kanyang kakaibang titig habang nakatingin siya kay Leo nang nakangiti bago sinabi. Kita ko, lumilitaw siyang isang pambihirang tao na may pambihirang lakas. Mukhang tunay na nagkaroon ka ng isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Pinag-uusapan kung ano ang pinaplano mong gawin sa mga iyon. Panipi, napansin na nagtanong si Peter tungkol sa sakripisyong altar na na-set up. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gerald na nagpaplano siyang ipatawag dito ang babaeng nasa puting kaluluwa. Labis na nasisiyahan na marinig ang lahat ng pag-unlad ni Gerald, sinabi ni Peter, Bueno, dahil magaganap lamang ito sa hating gabi, bakit hindi tayo magkakasama? Kung sabagay, medyo maaga pa rin ngayon at mahirap para sa amin na magsama ng ganito. Panipi, sumasang-ayon ako, magkakaroon ito ng muling hapunan. Dagdag ni Jasmine na nakangiti. Isang muling pagsasama sa hapunan. Tanong ni Gerald, medyo tuliro. Kabanata 1368. Kaya, dahil nagawa namin ni Sir na bumalik ng ligtas at nakahanap ka pa ng napakahusay na tumutulong, hindi ba nararapat lamang na mag-host kami ng muling hapunan? Ano pa, tinatreto ko na tulad ng pamilya ang Sir na ito mula noong siya ay nagligtas sa akin. Sabi ni Jasmine na alam na halos madulas na siya ng dila. Sa kabutihang palad, ang kanyang paliwanag ay tila gumana nang tumawa si Gerald bago sumagot, Aba, hindi ka nagkakamali dyan. Iniligtas din niya ang buhay ko, alam mo. Mula pa nang magkaroon ako ng malay, ginagamot ko rin siya tulad ng pamilya. Maayos na sinabi, magkaroon ulit tayo ng muling hapunan ngayong gabi. Ngayon kung gayon, magluluto ako kung walang kontra. Panipi, tutulong ako. Sigaw kapwa sina Monica at Rosie. Na tahimik na nakatayo sa gilid, halos magkasabay. Nang mapagtanto kung ano ang nangyari, pareho silang agad na nakaramdam ng bahagyang pagkabaliw. Si Monica ay labis na sabik na tulungan mula noong hinahangaan niya si Gerald ng ilang sandali ngayon. Iginalang niya ang kanyang lakas at ang kanyang malakas na ugali. Siyempre, ang kanyang kagwapuhan ay may bahagi din sa equation na iyon. Tungkol kay Rose, kahit na nakilala lamang niya si Gerald hindi pa matagal na ang nakalipas, labis siyang nag-usisa tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya isang nangungunang mayayaman na mayaman, ngunit siya rin ay labis na mahiwaga. Ano pa, hindi gaanong nagsumikap si Gerald upang maitago ang ilang mga bagay sa kanya, tulad ng kuweba ng ahas na higit na nagsisilbi upang madagdagan ang kanyang pag-usisa. Maraming mga bagay na napakahirap upang kahit na ipaliwanag ng malinaw. Anuman, tuwing ang isang babae ay naging masyadong mausisa tungkol sa isang lalaki, tiyak na hindi ito magtatagal bago magsimula ang isang hindi siguradong relasyon sa pagitan nila.
Pinapanood habang nagkakagulo ang dalawa, si Peter, na tiningnan ang kanilang mga reaksyon sa buong panahong ito, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang malinaw na naiinggit na Jasmine. Si Gerald ay, tunay na anak ng aking kuya. At least, mayroon siyang kilos na mayroon ng aking kapatid noon. Napaisip si Peter sa sarili habang ngumiti ng bahagya ng mapait. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang paghahanda para sa muling pagsasama ng hapunan. Sa lalong madaling panahon sapat, naihatid ang pagkain, at kahit na ang kapaligiran ay maayos sa buong pagkain, ang bawat isa ay tila masigla sa kanilang sariling mga saloobin. Hindi nagtagal bago tuluyang dumating ang hating gabi, at napatingin si Gerald kay Rosie bago sinabi, "Prangkahan ko at sasabihin na ito ang aking unang pagkakataon sa paggamit ng taktika na ito. Sa madaling salita, hindi ako sigurado kung gagana ba ito o hindi. Anuman, kahit na medyo mahirap para sa iyo sa darating na 2 araw, sinisiguro ko sa iyo na ang proseso ay hindi makakasakit ng kaunti, Miss Lowe." Panipi, nodding bilang tugon, pagkatapos ay kaaya-ayang umupo si Rosie sa gilid bago pumikit. Si Gerald, sa kabilang banda, ay nakaupo na naka-cross-leg bago agad na ginamit ang Thunder Eruption, sa tulong ng kapangyarihan ng pendant ng dugo na Jade ng dugo upang subukang ipatawag ang kaisipan ng babaeng nasa kaluluwa ni Puti. Tulad ng lahat ng nangyayari, isang mahinang ilaw ang nagsimulang nagniningning sa ibabaw ng walang hanggang kristal na kabaong na kasalukuyang nasa lihim na silid ng pamilya Gunter. Kasunod nito, ang ilaw ay saglit na sumilaw bago ang figure ng isang tao ay dahan-daang nagsimulang mag-materialize, at kalaunan, naging babaeng nakaputi ito. Nakaupo sa tuktok ng walang hanggang kabaong, may isang pahiwatig ng pag-asa sa parehong mga mata niya. "Kaya, bakit ka nagpasya na lumabas ngayon? Hindi ba't lumaki ka ng nag-iisa na kailangan mo lang makipag-usap sa isang tao?" Tinanong ang isang tinig na nilalabas mula sa isang madilim na bola ng ilaw. Di nagtagal, ang King of Judgment Portal ay nagmaterialize din, at ipinahayag niya ang isang malamig na ngiti habang nakatayo siya sa harap ng walang hanggang kabaong. "Pinapayuhan lamang kita sa huling pagkakataon na ihinto mo ang paggawa ng lahat ng mga walang kwentang bagay na ito, King of Judgment Portal. Mangyaring maunawaan na mayroon ng ilang mga tao na hindi mo magagawang maglagay ng isang daliri. Ang kapalaran ay mababago lamang ng labis," sabi ng babaeng nakaputi habang ngumiti siya ng mapait habang nakatingin sa kanya bago umiling. "Alam mo, naiinis ako sa kasalukuyang ekspresyon na ipinakikita mo sa akin. Ipapaalam ko sa iyo na pagkatapos ng gabing ito ay lumipas, ang pag-iisip ng aking kaluluwa ay sa wakas ay sapat na upang maisakatuparan. Kapag nangyari iyon, hindi na ako mag-aalala tungkol sa iyong pagtakas, kahit na wala akong aktibong porma sayon upang maisil ka." Sumagot ang hari ng paghuhukom portal ng Mapanglo. "Habang ikaw ay ipinanganak sa isang prestihiyosong pamilya pabalik sa Jailatra, payagan akong ipaalala sa iyo na nagawa mo lamang sanayin ang iyong multo na katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng panlalaki na aura ng iba. Wala ka na ngayong iba pang demonyo sa aking libro, at sa huli, ang talagang ginagawa mo ay ang paghuhukay ng iyong sariling libingan," sabi ng babaeng nakaputi habang nakatitig sa kanya. Tulad ng pagsasagot sa King of Judgment Portal, nanlaki ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang buong katawan na biglang nagsimulang kuminang. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na nakakagulat, isang pintuan ng ilaw, na nakalink sa labas ng mundo, sabay na nagsimulang magningning sa isa sa mga dingding na bato ng silid. Pinapanood habang ang kumikinang na babae na nakasuot ng puti ay mabilis na nagsimulang pagsamahin sa ilaw mula sa dingding, kaagad na nagbulang-bulungan ng flabbergasted King of Judgment Portal. Anong? Paano mo lang pinapansin ang aking porma sayon? Panipi. Paglingon sa kanya, simpleng sumagot ang babae, "Sinabi ko na sa iyo na ito ang magiging huling oras na pinayuhan kita. Sa nasabing iyon, inaasahan kong maaalala mo ang sinabi ko at pigilan ang paggawa ng masamang gawain. Muli, kung magpapatuloy ka sa daanan na ito, mahuhukay mo pa ang iyong libingan." Panipi. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, agad siyang nagsimulang maglabas ng mas maraming ilaw. Kahit na tinangka ng King of Judgment Portal na pigilan siya mula sa pagtakas, mabilis niyang napagtanto na hindi siya makalapit sa ilaw. Anong uri ng kapangyarihan ito? Sigaw ng nataranta na lalaki, ang kanyang ekspresyon na labis na nakakakilabot. Sa isang panghuling malakas na flash,
Ang babaeng nasa puti ang katawan ay buong binalot ng ilaw. Ganap na hindi pinapansin ang mga pormasayon ng King of Judgment Portal, mabilis siyang nawala kasama ang ilaw. Kabanata 1369. Samantala, si Gerald mismo ay kumikinang din, at ang kakaibang paningin na matapat na pinaramdam ni Peter ng bahagyang takot. Ang jade pendant na kasalukuyang nasa mga kamay ni Gerald ay tunay na hindi kapanipaniwala. Ni hindi kahit anong ideya ni Pedro kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang mayroon nito. Kahit na, alam niya para sa isang katotohanan na ang jade pendant ay lubos na katugma kay Gerald. Habang nanunood ang iba sa katahimikan, hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga mata habang ang ilaw mula sa pendant ay biglang bumaril patungo sa kalangitan sa ilalim ng patnubay ng thunder eruption ni Gerald. Kasunod ng paglitaw ng napakataas na ilaw, na gumagawa din ng kaunting lakas isang nakakakilabot na kapaligiran na dahan-dahan na nagsimulang bumuo ng hamihip ng ligaw na hangin, na nagpapadala ng alikabok na lumilipad sa buong lugar. Napakalaking kapangyarihan, sinabi ni Leo, isang bakas ng takot sa kanyang boses habang nasasaksihan ang nakabukas na tanawin. Isang maikling sandali, ang ilaw ay dahan-daang nagsimulang mag-retract mula sa kalangitan hanggang sa huli itong bumalik sa patio. Sa puntong ito, halos maubos ni Gerald ang lahat ng kanyang lakas, at kasalukuyan siyang pawis ng pawis. Sinusuportahan ang sarili sa pagbaba sa lupa, pagkatapos ay tumingin siya kay Rosie na nagmumuni-muni pa rin sa katahimikan. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Gerald na umiling habang siya ay lumingon upang tumingin sa iba pa nang wala nang magawa na sabihin, mukhang kahit na sa tulong ng pendant ng jade upang bigyan ng kapangyarihan ang aking thunder eruption, nabigo pa rin akong makipag-usap sa kanya, Leo. Kung tutuusin, naging maayos ang paglipas ng mga bagay, nagbigay na sana si Rosie ng ilang uri ng reaksyon ngayon. Habang tumagal ito sa kanya ng isang segundo, mabilis na napagtanto ni Gerald na ang lahat ay kasalukuyang nakatingin sa likuran niya na may gulong mga mata, kasama na ang lalaking dati na laging nag-iingat ng isang kalmadong harapan. Hindi inaasahan ang gulat na ekspresyon mula kay Peter, natuklasan ng nagtatakang Gerald na nagtanong. May bagay ba, MG, Crawford, nagtagumpay ka, nasa likuran mo siya, talagang nagawa mong magpatawag kay Angelica. Nauutol na nanginginig na Leo. Narinig iyon, dahan-daang lumingon si Gerald, nakita lamang ang mabilis na pagkibot ng kanyang mga talukap ng mata sa ikalawa nakita niya ang babaeng nakaputi na nakalubot sa harapan niya mismo. Bagaman siya ay lumamig, ang kagandahan lamang ng babae ay sapat na upang magdulot ng walang katapusang puso. Habang nakita na ni Gerald si Keina sa kabaong dati, at ang kanyang porma noon ay halos magkapareho sa babaeng nakaputi, ang totoong babaeng nakaputi ay nagkaroon lamang ng mas natural at inosenteng biyaya sa kanyang hitsura. Tumingin sa kanya ang pangalawang Gerald, nakita ng babaeng nakaputi ang sarili na nakangiti. Ang kanyang ngiti na nag-iisa ay halos may kakayahang buhayin ang mga bagay, at binigyan lamang nito ang mga tao ng isang kaaya-ayang pangamoy. Nakangiting ipapakita lamang niya kay Gerald at sa Diyos. Patuloy na ngumiti habang nakalutang patungo kay Gerald, tinaas niya ang kanyang patas at magagandang braso upang dahan-daang hinimas ang kanyang pisngi bago sabihin. Panipi, habang tumutulo ang isang pawis sa baba ni Gerald, natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo galpang bago sumagot, hindi ako ang iyong asawa, babaeng nakaputi. Ang pangalan ko ay Gerald at ako ay 25 lamang sa taong ito. Naiintindihan ko. Gayunpaman, kapag naalala mo ang nakaraan sa malapit na hinaharap, lahat ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Sabi ng babaeng nakaputi. Matapos sabihin iyon, tumagilid siya ng bahagya bago bumulong, mula sa tinukoy mo lang sa akin, ipinapalagay kong hindi mo naaalala ang aking pangalan. Huwag mag-alaala, maaari mo lamang akong tawaging Zyla. Zyla Lachlan, panipi. Nang marinig iyon, agad siyang tumango. Sa likuran ng duo, si Pedro mismo ay nakatingin ng malapad ang mata kay Zyla, pakiramdam ng lubos na pagkabigla. Gayunpaman, napuno din siya ng respeto dahil wala siyang ideya kung paano nagawang makuha ni Gerald ang pabor ng maladiwata na babaeng iyon. Pagkatapos ng lahat, kapwa siya at si Lynith, ang Diyos ng labanan, ay isang maalamat na mag-asawa na nasiyahan sa napakataas na katayuan sa Jailatra. Tungkol kay Jasmine, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang hindi maipaliwanag na kalungkutan habang nakatingin kay Zyla.
Kung sabagay, imposibleng hindi siya mainggit kay Zyla sa ganda niya. Nilinaw ang kanyang isipan, pagkatapos ay sumagot si Gerald, napakahusay, kung gayon. Anuman, dahil mayroon ka lamang sa pamamagitan ng pag-iisip ng iyong kaluluwa sa ngayon, masasabi ko na ikaw ay kasalukuyang mahina. Huwag kang mag-alala, sapagkat naghanda ako ng angkop na katawan para sa iyo na maaari mong taglayin pansamantala. Panipi, pinapahalagahan ko ito. Gayunpaman, gagamitin ko lang ang kanyang katawan para sa isang solong gabi upang maibalik ang aking di pangkaraniwang espiritu. Pagkatapos nito, pansamantalang titira ako sa pendant ng dragon ng dugo. Panipi, Kabanata 1370, pinapanood habang ngumiti siya ng mahina matapos sabihin iyon, pagkatapos ay inilabas ni Gerald ang pendant bago sinabi, "You wish to live in the pendant." Sa totoo lang, para talagang mahanap mo ako, nararamdaman kong may sinabi sa iyo na dalhin ang aking bangkay upang ilibing kasama si Limes, tama. Sa gayon, ang pakay niyan ay nasa loob ng pendant ng dugo ng jade ng dugo. Kita nyo, mayroong isang dalisay at natural na espasyo para sa akin upang umangkop sa aking paligid sa loob ng palawid. Sa madaling salita, masasanay ko ang aking sarili doon. Paliwanag ni Zyla, nakita ko. Speaking of which, Zyla, may ideya ka ba kung sino ang misteryosong tao? Panipi, mayroon akong ideya kung sino ito, kahit na hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Para sa anumang karagdagang tukoy na mga detalye, maaari kang maghintay hanggang sa makita ko ang Limes. Kapag pareho kayong ganap na nagsasama, sa tulong ng kapangyarihan ng pendant ng dugo ng jade ng dragon, hindi ito dapat magtatagal upang maibalik mo ang isa sa iyong mga taluktok ng lakas, sagot ni Zyla. Panipi tuldok. Ibalik ang isa sa aking mga taluktok. Tinanong si Gerald, pakiramdam ng tuliro kahit na mayroon siyang patas na ideya sa sinusubukan niyang sabihin. Maaari ba niyang sabihin na nais niyang bumalik ako sa panahon ni Limes, ang Diyos ng labanan? Pagkatapos, maaari ba talaga akong maging reincarnated na form ng Diyos? Tuldok tandang pananong. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, ramdam na gulong-gulo. Ngayon na nakuha na niya ito, totoo lang na nahihirapan siyang tanggapin ang lahat ng ito. Kung ako ay tunay na naibalik sa aking dating sarili sa pagtatapos ng lahat ng ito, kung gayon, magagawa ko pa rin ba kung sino ako ngayon? Pero syempre, kung sabagay, napakatagal na kayo nang magkahiwalay sa bawat isa. Sa pag-iisip na iyon, maibabalik ko lamang ang iyong di pangkaraniwang espiritu sa orihinal na lugar nito. Habang maaaring nabawi mo ang isang maliit na bahagi ng mga alaala ni Limes, imposible para sa iyo na ibalik ang lahat ng iyong alaala. Panipi, kung gayon, nangangahulugan ba ito na maaari pa rin akong maging aking kasalukuyang sarili, kahit na bumalik ang primordial na espiritu sa aking katawan? Tanong ni Gerald na napabuntong hininga. Maaari mong sabihin iyon. Bakit? Gustong-gusto mo ba ang iyong kasalukuyang sarili na hindi mo nais na bumalik sa pagiging matandang Limes? Takang tanong ni Zyla, bilang isang bagay ng katotohanan, ako. Kahit na naranasan ko ang maraming bagay sa puntong ito, nahahanap ko pa rin ang aking sarili na ginugusto ang mga bagay noong ako ay isang mahirap na mag-aaral lamang. Sa simpleng salita, kumpara sa pagiging isang Diyos ng labanan, mas handa akong manatiling isang ordinaryong Joe. Sagot ni Gerald habang ibinabahagi ang totoong saloobin, isang medyo mapait na ngiti sa labi. Nakikita ko, alamin, gayunpaman, na may ilang mga bagay na hindi mo lang kayang labanan. Hindi lahat ng bagay ay maaaring magbago. Anuman, dahil napakaharap mo ngayon, dapat kang magpatuloy sa pag-forging. Sagot ni Zyla, naiintindihan ko iyon. Gayun din, ngayong nagsimula ako sa paglalakbay na ito ng walang pagbabalik, ang magagawa ko lang ay ipagpatuloy ang paggawa ng pinakamahusay na makakaya ko. Panipi, pinapanood habang binigyan siya ni Zyla ng isang nakalulugod na ngiti, napagtanto ni Gerald na medyo naiiling niya ang kanyang katawan sa buong maikling pag-uusap nila. Pagkalipas ng isang segundo, pinanood ng lahat na ang anyo ni Zyla ay naging purong ilaw bago lumipad diretso sa korona ng ulo ni Rosie. Bagaman binuksan muli ni Rosie ang kanyang mga mata ilang sandali lamang, sa kabila ng walang mga pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, ang kanyang default na titig ay ganap na naiiba mula sa dati. Napansin iyon, natitiyak ni Gerald na matagumpay na natamo ni Zyla ang katawan ni Rosie.
Paglingon kay Gerald, tinanong ni Zyla, bago mo ibalik ang dati mong sarili, mas gugustuhin mo kung tinawag kitang Gerald, tama? Naiintindihan na ito ay isang retorika na tanong, si Gerald ay tahimik lamang habang si Zyla pagkatapos ay lumingon upang harapin ang iba pang naruroon. Habang sina Pedro at Leo ay puno ng respeto sa kanya, ang mga kababaihan naman ay nagpapakita ng labis na sorpresa. Ngumiti ng bahagya, pagkatapos ay idinagdag ni Zyla, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi ako makabalik nang walang tulong ng lahat. Sa iyon, maging kaibigan tayo mula ngayon. Welcome ka talaga, Angelica. Ginagawa ko lang kung ano ang tama, at naging isang malaking karangalan para sa akin na makatulong sa kapwa mo at ng Diyos ng labanan. Sagot ni Leo na may nakakalokong ngiti. Natutuwa akong marinig iyon. Anuman, hindi namin maaaring magpatuloy sa pananatili dito ng masyadong mahabang panahon. Ang hari ng hatol ng portal ay nalaman na sinagip ako ni Gerald, at binigyan kung gaano siya katalino, naniniwala akong malapit na niyang hanapin sa amin at magmadali. Sa pag-iisip na iyon, ang lugar na ito ay hindi naligtas. Paliwanag ni Zyla, na isaalang-alang ko ang posibilidad na iyon, kaya't sinabi ko kina Leo at Monica na ilipat ang lahat sa isang maliit na bagong kapitbahayan. Nagkaroon lang ako ng gat ng pakiramdam na may mag-stalk sa amin dito, sagot ni Gerald, napakahusay, umalis na tayo kaagad nun, sabi ni Zyla, papunta na sana sila, parang may bigla siyang naalala sa isang bagay ni Zyla, paglingon kay Gerald, idinagdag niya, speaking of which, Gerald, may gusto pa akong ibahagi sa iyo.